Nagulat ba kayo na ang ilang gulay na akala natin ay nakabubuti sa ating mata ay siya palang nakakasama? Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na sa mga edad 60 pataas, ang nakakaranas ng iba't ibang problema sa paningin. Merong lumalabo ang mata, merong nakakaranas ng katarata, glaucoma o di kaya'y hirap na sa pagbasa ng maliliit na letra. Madalas nating isisi ito sa pagtanda at sabihin ay tanda na kasi. Pero ang totoo, malaki ang papel ng ating kinakain sa kalusugan ng ating mga mata. Hindi lang ito tungkol sa mga pagkain na dapat nating kainin para luminaw ang paningin, kundi mas mahalaga ang mga pagkain na dapat nating iwasan o limitahan. Bilang isang eye specialist, nakikita ko araw-araw ang epekto ng maling pagkain sa paningin ng ating mga kababayan. May sikreto akong ibubunyag na marahil ay hindi ninyo inaasahan. Ang tinutukoy ko ay hindi ang mga halatang masasamang pagkain tulad ng mamantika o matatamis. Sa halip, pag-uusapan natin ang 5 gulay na kung hindi man direkta ay malaki ang epekto sa pagkasira ng ating paningin, lalo na sa mga edad 60 pataas, depende sa kung paano ito inihanda o kinakain. Kaya, panuorin nyo ito hanggang dulo dahil may ibubunyag akong sikreto na tiyak na ikagugulat ninyo at makakatulong upang protektahan ang isa sa pinakamahalaga nating pandama, ang ating paniin. Simulan natin sa una sa listahan na madalas nasa hapagkainan ng maraming Pinoy, lalo na sa agahan o merienda, ang mais. Marami ang nagtataka, bakit naman mais? Gulay yan at masarap pa. Tama, ang mais ay teknikal na isang butil o grain. Pero madalas natin itong itinuturing at kinakain bilang gulay, lalo na ang sweet corn. Iniisip natin na dahil galing ito sa halaman, ito ay malusog at walang masamang epekto. Ngunit para sa mga edad 60 pataas, lalo na kung mayroon na kayong kondisyon tulad ng diabetes o prediabetes, ang mais ay maaring maging isang lihim na kaaway ng inyong mga mata. Ang sweet corn na siyang pinakapaborito ng marami sa atin ay mataas sa natural na asukal at almirol. Kapag kinain natin ito, mabilis itong nagiging glucose o asukal sa ating dugo. Ito ang tinatawag nating high glycemic index na pagkain. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mata? Kapag biglang tumaas ang inyong blood sugar, nagkakaroon ng tinatawag na sugar spikes. Ang paulit-ulit at matinding pagtaas ng blood sugar ay nakakasira sa maliliit na ugat ng dugo sa buong katawan, kasama na ang mga ugat sa ating mga mata, particular sa retina. Ito ang nagiging sanhi ng diabetic retinopathy, isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng paglabo ng paningin o tuluyang pagkabulag. Isipin ninyo, si Aling Nila, isang 65 anyos na pasyente ko. Mahilig na mahilig siya sa may kunyelo at milagang me tuwing merienda. Akala niya, dahil me at may gatas, masustansya ito. Pero dahil may diabetes na siya at hindi niya alam ang epekto ng sobrang pagkain ng me sa kanyang blood sugar, unti-unti siyang nakaranas ng paglabo ng paningin. Sa bawat may kunyelo na kanyang kinakain, lumalaki ang panganib na masira ang maliit na ugat sa kanyang retina. Hindi niya napansin na ang matamis na me ay nagiging matamis na lason para sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasabi na tuluyan ninyong itigil ang pagkain ng mais. Ang susi ay pagiging mapanuri at pagkontrol sa dami ng kinakain. Kung gusto ninyong kumain ng mais, piliin ang mga puting mais na hindi gaanong matamis at iwasan ang paglalagay ng asukal o gatas. Kung mais konyelo ang gusto ninyo, siguraduhin na iilan lang ang kutsara ng mais at mas maraming gatas na walang asukal o low-fat na gatas. Mas mainam din na kainin ang mais kasama ng iba pang pagkain na mataas sa protina at fiber, tulad ng gulay o karne, upang bumagal ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Halimbawa, kung kumakain kayo ng sinangag at may kasamang mais, bawasan ang mais at damihan ng gulay na hindi mataas sa asukal.
ang pagbabawas ng porsyon at pagiging maingat sa paghahanda ay malaking tulong sa pagprotekta ng inyong paningin. Mahalaga ring tandaan na ang mais ay matatagpuan din sa iba't ibang uri ng pagkain tulad ng cornflakes, cornstarch na ginagamit sa pagpapalapot ng sarsa at maging sa ilang processed foods. Kaya kung mayroon kayong diabetes o may family history ng diabetes, maging mas mapanuri sa labels ng pagkain at sa mga sangkap na ginagamit sa paghahanda ng inyong ulam. Ang pag-unawa sa glycemic index ng pagkain ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mas matatalinong desisyon para sa inyong kalusugan, lalo na sa kalusugan ng inyong mga mata. Ngayon na naintindihan natin ang mai, dumako naman tayo sa isa pang paborito ng marami at madalas kasama sa hapagkainan, ang patatas. Tulad ng mai, marami ang magtatanong, bakit naman patatas? Healthy naman yan ha? Gulay din. Tama, ang patatas sa kanyang pinakasimpleng anyo, nilaga o inihaw ay maaring maging bahagi ng isang malusog na dieta. Mayaman ito sa vitamina C, B6, potassium at fiber, lalo na kung kasama ang balat. Pero ang problema ay hindi sa patatas mismo, kundi sa paraan ng paghahanda at pagkonsumo nito, lalo na sa ating mga Pinoy. Ang patatas ay isang starchy vegetable. Ibig sabihin, mataas ito sa almirol na mabilis ding nagiging asukal sa dugo. Kung saan ang mais ay may mataas na glycemic index, ang patatas naman ay may mataas na glycemic load, lalo na kapag kinakain sa malaking porsyon. Ito ay nangangahulugang nadudulot din ito ng mabilis na pagtaas ng blood sugar na, tulad ng nabanggit ko kanina sa mais, ay masama sa maliliit na ugat ng mata. Pero mas malaki ang problema sa patatas habil sa paborito nating paraan ng paghahanda nito, ang deep frying. Isipin niyo ang French fries, potato chips, o di kaya'y ang patatas sa mga niluto nating ulam tulad ng menudo, kaldereta o adobo na kung minsan ay piniplito pa bago ihalo. Kapag ang patatas ay inilubog sa mantika at ipiniprito, lalo na sa mataas na init, nagiging punong-puno ito ng unhealthy fats tulad ng trans fats at saturated fats. Ang mga taba na ito ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa katawan. Ang pamamaga na ito ay hindi lang nakakasama sa puso at ugat ng dugo sa katawan, kundi pati na rin sa mga ugat ng dugo sa ating mga mata. Ang patuloy na pamamaga ay maaring magdulot ng pagbabara o pagkasira ng mga maliliit na ugat na nagbibigay sustansiya sa retina na nagiging sanhi ng mga sakit sa mata tulad ng age-related macular degeneration o AMD at maging katarata. Kung titingnan natin si Mang Tonyo, isang 70 anyos na masarap magluto, hilig niya ang kaldereta na may maraming patatas na pinirito. Mahilig din siya mag-snack ng potato chips habang nanonood ng TV. Hindi niya alam na ang bawat crispy fries at chips ay nagdaragdag na masasamang taba sa kanyang katawan na unti-unting sumisira sa kalusugan ng kanyang mata. Nagsimula siyang makaranas ng panlalabo at nung magpatingin siya, nakita ka kung may sinyales na ng AMD. Ang solusyon ay hindi ang pag-iwas sa patatas, kundi ang pagbabago sa paraan ng paghahanda nito. Sa halip na iprito, mas mainam na ilaga, steam o i-bake ang patatas. Kung ilalagay sa ulam, huwag nang iprito. Pili ng mas masustansiyang paraan ng pagluluto upang mapanatili ang benepisyo ng patatas nang walang dagdag na pinsala. Limitahan din ang pagkain ng potato chips at french fries. Kung talagang nagkikrave, kainin lamang sa napakaliit na porsyon at hindi madalas. Mas mainam na pumili ng ibang merienda na mas masustansiya tulad ng prutas o gulay na sariwa. Tandaan, ang healthy na patatas ay ang simpleng inihanda, hindi ang naligo sa mantika. Sunod sa ating listan ay ang mga gulay sa lata o canned vegetables. Madalas itong ginagamit ng ating mga nakatatanda dahil sa convenience. Mabilis ihanda, hindi na kailangan pa maglinis at maghiwa. Ngunit ang mga gulay na ito sa kabila ng pagiging gulay ay may malaking panganib sa kalusugan ng ating mata. Ang pangunahing problema sa mga gulay sa lata
ay ang napakataas na nilalaman nitong sodium o asin. Ginagamit ang asin bilang preservative upang mapanatili ang gulay sa lata sa mahabang panahon. Alam natin lahat na ang sobrang asin ay masama sa puso at nagpapataas ng blood pressure. Ngunit ang hindi natin ganong napag-uusapan ay ang direkta nitong epekto sa ating mga mata. Ang mataas na blood pressure o hypertension ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga ugat ng dugo sa retina, ang sensitibong bahagi ng mata na responsible sa pagtingin. Ito ang tinatawag na hypertensive retinopathy. Kapag nasira ang mga ugat na ito, nadudulot ito ng paglabo ng paningin, pagdudugo sa mata, at kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala o pagkabulag. Ang hypertension ay isa ring risk factor sa glaucoma, isang sakit sa mata na sumisira sa optic nerve, ang ugat na nagkokonekta sa mata at utak. Isipin ninyo si Nana Paching na mahilig magluto ng chop suey na ang gulay ay galing sa lata dahil mas madali. O kaya ang mga delatang mais at green peas na lagi niyang ginagamit sa mga niluluto niya. Dahil hindi niya alam na mataas ang sodium content ng mga ito, patuloy siyang kumakain ng mga delata. Unti-unting tumaas ang kanyang blood pressure na nagresulta sa paglabo ng kanyang paningin at kalaunan. Kinailangan niya na magpagamot para sa hypertensive retinopathy. Ang akala niyang masarap at madaling gulay ay siya palang nagiging sanhi ng kanyang problema sa paningin. Dapat nating gawin. Sa halip na gumamit ng gulay sa lata, mas mainam na gumamit ng sariwang gulay o frozen vegetables. Ang frozen vegetables ay kasing sustansyang sariwa at mas madali pa ring ihanda. Kung talagang walang ibang choice at kailangan gumamit ng delata, siguraduhin na banlawan itong mabuti bago lutuin upang mabawasan ang sodium content. Pasahin din ang labels at piliin ang mga low sodium o no added salt ng varieties. Ang pagiging mapanuri sa nilalaman ng asin sa ating ginakain ay hindi lang nakakatulong sa puso, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng malinaw na paningin. Ang pang-apat sa ating listahan ay hindi naman purong gulay pero madalas itong may kasamang pinatuyong gulay at sobrang popular sa mga Pilipino, lalo na sa mga nag-iisa o gustong mabilis ang kainan. Ang instant noodles, kasama ang dehydrated vegetables nito. Sino ba naman ang hindi nakatikim ng instant pancit canton o instant ramen? Napakasarap at napakadaling ihanda. Pero sa likod ng convenience at sarap na dulot nito, nagtatago ang panganib para sa ating mga mata at pangkalahatang kalusugan. Ang problema sa instant noodles ay hindi ang pinatuyong gulay mismo na napakaliit na bahagi lang ng buong produkto, kundi ang kabuuan ng noodles at ang seasoning packet. Ang instant noodles ay puno ng unhealthy fats tulad ng trans fats at saturated fats na nakakasama sa puso at sa sirkulasyon ng dugo. Higit pa rito, napakataas din ito sa sodium at artificial flavorings tulad ng MSG. Ang minimal na dehydrated vegetables na kasama nito ay halos walang nutritional value at hindi sapat upang mabalance ang pinsalang dulot ng noodles at seasoning. Ang patuloy na pagkain ng instant noodles ay nag-aambag sa iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng obesity, hypertension, at diabetes. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang lahat ng ito ay direktang nagpapataas ng panganib ng iba't ibang sakit sa mata. Ang mataas na presyon at blood sugar ay sumisira sa maliliit na ugat ng dugo sa retina, habang ang labis na timbang at kakulangan sa nutrisyon ay nagpapahina sa pangkalahatang sistema ng katawan, kasama na ang kakayahan nitong labanan ang mga sakit sa mata. Isipin si Lolo Pedro na madalas ay nag-iisa sa bahay. Para sa kanya, ang instant noodles ay ang pinakamadaling paraan para hindi magutom. Kaya halos araw-araw ay ito ang kanyang merienda o minsan ay hapunan. Hindi niya alam na ang bawat pakete ng noodles na kanyang kinakain ay nagdaragdag sa kanyang panganib ng pagkakaroon ng hypertension at diabetes na parehong nagdulot ng malaking paglabo sa kanyang paningin. Sa kalaunang kinailangan niyang magpagamot para sa diabetic at hypertensive retinopathy
na maaring maiwasan sana kung nagkaroon siya ng mas masustansyang pagkain. Kaya anong dapat nating gawin? Hanggat maaari, iwasan ang pagkain ng instant noodles. Kung hindi maiiwasan, limitahan ang pagkonsumo nito. Kung talagang kinailangan, bawasan ang paggamit ng seasoning packet. Mas maganda ring dagdagan ng sariwang gulay tulad ng pechay o kangkong at magdagdag ng kaunting protina tulad ng itlog o manok upang kahit paano ay madagdagan ang nutritional value at mabawasan ang epekto ng unhealthy ingredients. Mas mainam pa rin na magluto ng simpleng ulam na may sariwang gulay at protina kaysa umasa sa instant noodles para sa mabilis na kainan. Panghuli sa ating listahan, pero hindi pinakahuli sa pinsalang dulot nito, ay ang mga deep-fried vegetables. Marami sa atin ang gustong-gusto ang mga crispy na gulay tulad ng crispy kangkong, lumpiang tuge o tempura ng gulay. Sa unang tingin, mukhang healthy dahil gulay. Ngunit ang paraan ng paghahanda ang nagpapabago sa benepisyo nito at nagiging sanhi ng panganib sa ating paningin. Ang gulay sa kanyang natural na anyo ay puno ng bitamina, mineral at antioxidants na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Ngunit kapag ito ay inilubog sa sobrang dami ng mantika at ipinirito sa mataas na temperatura, lalo na kung paulit-ulit ang ginagamit ang mantika, nawawala ang karamihan sa mga sustansya nito. Bukod dito, ang deep frying ay nagdadagdag ng napakaraming unhealthy fats tulad ng trans fats at oxidized fats na nabubuo kapag ang mantika ay pinainit ng matagal. Ang mga masasamang tabi nito ay nagdudulot ng matinding pamamaga o inflammation sa katawan. Ang chronic inflammation ay isang malaking contributor sa pagkasira ng mga cells at tissues sa buong katawan, kasama na ang ating mga mata. Maaari itong magdulot ng oxidative stress na nakakasira sa mga cells ng retina at nagpapabilis ng pag-unlad ng age-related macular degeneration o AMD at katarata. Ang patuloy na pagkonsumo ng deep-fried foods ay napapahina rin sa sirkulasyon ng dugo na nagdudulot ng kakulangan sa nutrition at oxygen sa mga mata. Isipin niyo si Lola Erlinda na tuwing okasyon ni lagi nipapahanda ng crispy kangkong at sari-saring deep-fried na gulay dahil akala niya ay masustansya at masarap. Hindi niya alam na habang masarap ang kinakain niya, nagtatambak naman siya ng pamamaga sa kanyang katawan na unti-unting sumisira sa kanyang makula, ang bahagi ng mata na responsible sa detalye ng paningin. Sa kalaunan, nahirapan na siyang makilala ang mga muka ng kanyang mga apo at mahirapan na sa pagbasa. Kaya, paano natin masisiyahan ang gulay na hindi sinasakripisyo ang ating paningin? Ang solusyon ay ang pagbabago ng paraan ng pagluluto. Sa halip na iprito, mas mainam na steam. Ilaga, i-bake o stir-fry ang gulay gamit ang malit na halaga ng healthy oil tulad ng olive oil o canola oil. Merong napakaraming masarap at malusog na paraan upang ihanda ang gulay na hindi nangangailangan ng deep frying. Halimbawa, mas masustansiya ang pinakbet chop suey o ginisang gulay kaysa sa crispy kangkong. Ang pagiging malikhain sa pagluluto ay susi sa pagprotekta ng ating paningin. Ngayon na natukoy na natin ang 5 bagay na ito na maring nagpapahina sa ating paningin, mahalagang maunawaan natin na ang kaalaman ay simula ng pagbabago. Tinalakay natin ang mais at patatas na mataas sa asukal at almirol, gulay sa lata na puno ng asin, instant noodles na puro pampasarap at kaunting gulay, at ang mga deep-fried na gulay na puno ng masasamang taba. Hindi ito ang gulay mismo ang masama, kundi ang paraan ng paghahanda at ang dami ng pagkain nito, lalo na kung mayroon na tayong ibang karamdaman tulad ng diabetes o hypertension. Hindi naman ibig sabihin na tuluyan na natin silang iiwasan. Ang susi ay ang pagiging mapanuri at paggawa ng mas matalinong desisyon. Ang bawat maliit na pagbabago sa ating dieta ay may malaking epekto sa pangkalahatan nating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga mata. Hindi natin kailangan maging perpekto, kailangan lang nating maging mas maingat at mas aware sa kung ano ang ating inilalagay sa ating katawan. Kung unti-unti nating papalitan ang mga masasamang gawi sa pagkain, tiyak na makikita natin ang positibong pagbabago
sa ating paningin at pangkalahatang pakiramdam. Kung si Aling Nena ay lumipat mula sa mes Condielo tungo sa puta sa Tugort, kung si Mang Tonyo ay bumili ng air fryer para sa kanyang patatas sa halip na iprito, kung si Nana Pasing ay pumili ng sariwang gulay kaysa delata, kung si Lolo Pedro ay nagdagdag ng tunay na gulay at protina sa kanyang instant noodles, at kung si Lola Erlinda ay nagluto ng ginisang kangkong kaysa crispy kangkong, malaki na ang taniyang nagwa para sa kanilang mga mata. Ang pag-aalaga sa ating paningin ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Ito ay isang investment na magbibigay sa atin ng kakayahang makita ang ganda ng mundo, ang mga muka ng ating mga mahal sa buhay at ang bawat mahalagang sandali ng buhay. Mahalagang marinig ko ang inyong mga kuro-kuro. Ano ang sa tingin ninyo ang pinakamahirap baguhin sa mga nabanggit ko? O baka naman mayroon kayong sariling karanasan o tips na gustong ibahagi sa kung paano ninyo pinoprotektahan ang inyong paningin sa pamamagitan ng pagkain. Ibahagi nyo po sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong sa iba pang mga nakatatanda na nanonood. Kung nakita niyo na nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutan i-like at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin niyo ay makikinabang din dito. Marahil ay mayroon kayong kapamilya na may diabetes o hypertension o simpleng mahilig sa mga pagkaing nabanggit natin na kailangan ding malaman ang impormasyong ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click niyo na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan na tiyak na makakatulong sa inyo na mamuhay na mas mahaba, mas malusog at mas masaya. Tandaan, ang kalusugan ng mata ay sumasalamin sa pangkalahatan nating kalusugan. Sa bawat desisyon natin sa pagkain, kasama nating pinoprotektahan ang isa sa pinakamahalagang biyaya, ang ating paningin. Ipagpatuloy natin ang pag-aalaga sa ating sarili para makita natin ang ganda ng buhay sa bawat yugto. Live your best life at every age. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita